Psalms chapter 1 verse 1. 이제 내일 저녁에 이제 김은범 목사님께서 패스터 김 뉴저지에서 오는데 Tomorrow night, si Pastor Kim sa New Jersey, papunta siya dito. 내가 한국에서 오래 있다가 지금 기도회 설교할 날이 오늘밖에 없는 거예요 지금. 한국에 갔다가 이제 내일 모레 이제 팔랑을 가니까 그 사이에 기도회 설교할 수 있는 날이 오늘밖에 없는 거야. 그게 무슨 말이야? I don't have any time to preach in the prayer meeting because I was in Korea. And after Korea, the Korean church came here together, right, and worship. And then from tomorrow, Thunder said, no, I mean the 물어봐. kasi naubos yung battery, di ba? Lobat siya, di ba? Lobat. Kanina. 매번 새 배터리를 집어넣어 시작할 때. 그게 아니라 우리 배터리가 오래돼가지고 자주 닳아. 나 샀어. 아니야. 그 뚱뚱한 배터리는 안 샀다고 그러던데? Bago to? Itong battery? Yung mataba? Bago to? Pero bakit hindi daw laging nalolobat? 뭐래? 충전이 안 된 배터리가 넣어져 있는 것 같다. 한국 교회는 이런 적이 없습니다. 아예. 내가 어딜 가도 이런 게 아예 없어요. Nung pupunta ako sa mga Korean church, kahit isang beses wala akong na-experience na ganito. 예배 시작할 때 풀 충전된 걸 집어넣는 거야. Before mag-start ng worship, yung full charged battery, yun yung pinapapasok. 한국 교회에서 이러면 진짜 난리가 납니다, 진짜. Kasi pag once nasa Korean church, gantong mistake yung nagawa, magagalit talaga sila. 강대상에서 1시간 내내 혼날 거야, 진짜. Kumbaga, 1 hour sa harap ng pulpit, siguro papagalitan 네. sila. 우리 교회는 너무 이런 게 많아. Pero itong church natin, sobrang daming gantong 내가 mistake. 너무 화를 안 냅니다, 사실은. Hindi talaga ako parang madalas magalit sa inyo. 내가 리피킹을 많이 하는 것 같지만 여러분들의 실수하는 거에 비해서 굉장히 적게 하는 거야. Baka iniisip nyo na lagi ako nagre-rebuke, pero compare sa mga mistake na ginagawa nyo, sobrang konti lang yung mga nire-rebuke ko. The sound is really not sharp. It's not clear. 앞줄 비었으니까 좀 앞으로 당기라 그래. Yung mga vacant seat. Setter. Maano siya? Parang ano? Ito ba yung setting kahapon? Parang iba. Set. Set. Taasan mo yung mid, babaan mo yung high. Set, another set, another set, set. 어떤 메시지를 받은 게 아니라 어떤 마음을 받았기 때문에 정확하게 표현하기 힘듭니다. 내가 지금. Hindi ko natanggap yung message mismo. May natanggap ako ng heart, so hindi madali sa akin mag-express clearly. 보통 내가 센턴스로 정확하게 받기는 해요. 보통 내가 Usually- 센턴스로 정확히 받는다고. Naka-open ba yung monitor speaker? Monitor speaker dito? Parang usually ang natatanggap ko is sentence. 지금은 센턴스로 받은 게 아니라서 클리어하게 딱 정확하게 말할 수가 없어요. Pero sa ngayon, hindi sentence yung natanggap ko, kaya hindi ko masabi na klaro. 그럴 때는 말하기 굉장히 부담스럽습니다. Kapag ganun, sobrang malaking burden talaga para sabihin. 일단은 어느 정도 수위로 말해야 될지 모르겠어요. Hindi ko alam kung gaano kalakas yung sasabihin ko. 내가 사람 이름을 오픈하기도 하는데 그건 컨퍼메이션이 정말 있어서 그렇습니다.
Ako, minsan nag-open ako ng name ng tao, pero dapat may confirmation talaga bago ako 그럼 내가 mag-open. 이름을 오픈하면은 따진다 나한테? 그럼 덜 받는 짓이야. 그건 나를 열받게 아니라 성령을 열받게 하는 거예요. So, ibig sabihin na binanggit ko yung name nyo, tapos may sinasabi kayo sa akin na bakit inopen nyo yung name ko. Ibig sabihin, parang ginagalit mo yung Holy Spirit kasi humingi ako ng confirmation. 베드로는 왜 사람을 죽이라고 명령을 했을까? Bakit kaya sinabi ni Pedro na patayin yung tao? 거짓말할 수 있잖아요. Di ba pwede naman mag-sinungaling? 여러분들도 거짓말 많이 하거든요. Di ba lagi kayo nagsisinungaling? 그런데 그런다고 죽이나? Pero ibig sabihin na nagsinungaling, papatayin ka ba? 너무 심한 것 같아. Parang sobrang matindi naman. 우리가 모르는 이유가 있었을 거예요. Pero siguro may reason na hindi natin alam. 이 사람이 정말 잘못됐다면은 성령님이 봤을 때 그런다고 사람을 죽이냐? 그랬으면 두 번째 죽으라 그러면 안 죽어야 돼. 성령이 역사를 안 해. Pero pag once na iniisip ng Holy Spirit na sobra ka naman, sumasobra ka naman, kapag ganun, dapat yung second na tao na sinabi niya na mamatay, dapat hindi mamamatay. 그런데 첫 번째도 죽으라 그랬는데 성령이 역사하고 두 번째도 죽으라 그랬는데 성령이 역사를 해버린 거예요. Di ba yung first, sinabi niya na mamatay ka, namatay siya. Tapos sa second din, nung sinabi na mamatay, kumilos din yung Holy Spirit. 그래서 온 교회가 이 사람들 이름을 알게 됐어요. 무슨 짓을 한 거죠? So ibig sabihin yung buong simbahan nalaman kung ano yung ginawa nila. 그리고 놀라운 것은 베드로가 너 날 속였냐 담임 목사를 이렇게 한 게 아니라 어떻게 성령을 속였냐 그래요. Tapos sinabi ni Pedro, ang nakakagulat, hindi niya sinabi na niloko mo yung Holy Spirit. 모세도 마찬가지로 모세를 죽이려고 할 때 사람들이 모세가 너희가 여호와를 거역했다라고 해요. Tapos nung si Moses din, nung sinabi, gustong patayin si Moses ng mga tao, sabi niya na parang lumalaban kayo sa Panginoon. 근데 모세가 할 때가 있고 하나님이 모세를 통해서 할 때가 있어요. May times na si Moses mismo, may times na si Panginoon kumikilos through Moses. 구스 여인을 흑인을 취했을 때는 그건 모세가 한 겁니다. 성령님이 시킨 게 아니에요. Nung nagkaroon siya ng babae galing sa Gus, hindi si Holy Spirit yung gumawa nun, si Moses mismo yung gumawa. 그래서 미리암이 비난했습니다. 그때 모세가 하나님이 시켰다 이런 말 안 했어요. 그냥- 그건 자기가 했기 때문에. Kaya binlame ni Miriam si Moses, pero hindi sinabi ni Moses na galing pinagawa to sa akin ng Panginoon kasi siya yung may gawa nun. 내가 여러분 이름을 오픈한 적 있어요. May mga times na ino-open ko yung name nyo. 찾아오는 사람이 있습니다. Pagkabuan sarap. 나한테 찾아와요. May mga tao na pumupunta sa 왜 akin. 내 이름을 오픈했냐 찾아와요. Bakit nyo inopen yung name ko? 난 정말 황당해요. 안- 난 정말 황당해 그럴 때. Parang sobrang hindi ko sila maintindihan. Before Pastor Josephine came to me and asked why you open my name, I said confirmation. And then asked 딸라가 confirmation? How you know that it's confirmation or not? So meaning I don't know how to listen voice of God. If everybody know I listen voice of God well, much better than you, much better than you. Who is prayerful in our church? Maybe some of you are prayerful, Pastor Asher, and then somebody are prayerful. But even you are prayerful more than me, 10 hours if you pray, but cannot be sensitive than me actually. If I'm not sensitive, God will not use me as shepherd. Do you understand what I mean? 그러니까 성령님이 하셨는데 그게 성령님이냐라고 물어보는 건 성령님을 더 열받게 하는 짓이에요. Yung Holy Spirit yung kumilos, pero pag once na tatanungin niyo ulit na si Holy Spirit ba talaga kumilos doon, mas ginagalit niya yung Holy Spirit. 우리 교회는 성령님이 역사하는 교회입니다. Yung church po natin, kumikilos yung Holy Spirit. 그건 정말 확실해요. Sobrang sure. 밋밋한 교회가 아니에요. Hindi lang siya maligamgam. 증거가 너무 많습니다. Sobrang daming evidence. We have prayer meeting every day, right? This is really shocking, right? And Friday we have a second session. This is really shocking, right? Say amen, everybody. And then we have the children's church and youth church from young people, right? It's really powerful. And young people lay hands and they speak in tongues, and then sometimes they heal the people, right? This is really powerful, right? And we have one Korean worship. Yesterday, three Korean, North Korean women, they cried, why Filipino pray for the North Korea? They are really shocked actually. And then we have a 144 worship soon, right? So not only 1, 2, 3, 4. 이게 성령의 역사는 증거가 정말 많습니다. 성령 역사하면 이렇게 교회가 갈 수가 없어요. Sobrang dami talagang evidence na kumikilos yung Holy Spirit. Kasi kung walang Holy Spirit, hindi natin kayang i-maintain yung ganitong ministry. 우리 교회가 정말 어려움이 많습니다. Sobrang daming hirap na naranasan ng church natin. 근데 한 번도 기도회를 못한 적이 없어요. Pero kahit isang beses, hindi natin natigil yung prayer meeting. 돈이
6시까지 없은 적이 있었는데 6시 30분, 50분에 돈 내가지고 7시 우리가 기도회를 한 적이 한두 번이 아닙니다. May mga times na wala talagang pera hanggang sa 6, 6:30, pero 6:50 wala pa rin pera, pero nakabayad tayo before 7. Kaya madami times na natuloy yung prayer meeting. 근데 지금 서론이 긴 것은 본론을 어떻게 이야기해야 될지 몰라서 그런 거예요. 지금. The reason why na mahaba yung introduction kasi hindi ko alam kung paano sasabihin yung main. Kuya, lakasan mo yung mid, tas hinaan mo yung high. Both. 참 어려워요, 마음이. Sobrang nahirapan talaga ako. 편안하게 한번 스토리 시간별로 내가 이야기를 해볼게요. Parang try kong maging komportable, tas sabihin ko by timeline. 내가 성경을 5월 달부터 읽었나요? Simula May ata, nagsimula ako magbasa ng Bible. Pabawasan pa ng high. 4월 20일부터 성경을 읽기 시작했습니다. Sour? 20일부터. Simula nung April 20, nagsimula ako magbasa ng Bible. And I finished one time within 2 weeks, and then suddenly I felt I can interpretation of tongues, right? In second time. 그리고 나서 and then after that, God continually give us better, right? So now we have some much more than before, right? From the belief in the customer, and then from customer, before only the pastor Johnny worked for the clinic, and after the pastor Pauline worked, but now so many people work together. So continually customers are coming. So we pay back our utang much more than before. 그런데 그러면서 내가 성경을 읽으면서 제일 마음에 들었던 한 가지가 있었는데 하나님께서 너무 자주 너무 많이 백성들의 타락에 대해서 분노하신다는 거였어요. Habang nagbabasa ako ng Bible, may isang bagay na sobrang natutuwa ako is dahil sa tuwing nagiging corrupted yung mga tao, sobrang nagagalit yung Panginoon. We don't read the book of Ezekiel. We don't read the book of Jeremiah. We don't read the book of Esther, something like this. 그런데 그런 책들을 읽어보면은 거의 다 그냥 뭐 하나님께서 열받은 내용밖에 없어요. Pero kung binasa mo yung mga ganong books, lahat parang kung babasahin mo yung story niya, puro lang siya sa nagalit yung Panginoon sa ganito, nagalit yung Panginoon sa ganyan. Isaiah chapter 66, right? If there is 66, almost 50 chapter, God is angry. 그래서 구약을 읽으면 막 숨이 안 쉬어질 때가 많습니다. So pag once na binabasa mo yung Old Testament, minsan parang hindi ka nakahinga. 그래서 내가 너무 마음이 불편해서 딴 거 하면서 성경을 틀어놓고 봅니다. 그냥 뭘 딴 거 하면서 이렇게. So ako dahil parang sobrang hindi ako komportable, parang natatamaan ako, may ginagawa akong ibang bagay, tas parang ina-open ko lang yung sound ng Bible. 사무실에 타이핑 치기도 하고 Yari, may tinatype ako sa ibang tao, nag-chat kami, 물도 마시면서 tapos umiinom ng tubig, 너무 마음이 힘든 거예요. kasi sobrang nahirapan ako. 근데 그 분명한 것은 하나님께서 백성들의 이 타락과 교만함에 너무너무 진노하시는 경우가 많습니다. Pero sure na malalaman natin din sa mga books na yun na sobrang nagagalit yung Panginoon sa mga kasalanan ng mga tao tapos sa pag nagiging corrupted, wicked. 내가 최근에 지인한테 주빌리한테 했던 이야기인데 Recently, sinabi ko kay Jubilee, 어떤 사람이 계시록이 어디 있는지 마태가 어디 있는지 창세기 어디 있는지 모르는 사람이 있었어요. may isang tao na hindi niya alam kung nasaan yung Revelation, yung Matthew, tapos kung nasaan yung Genesis. 거의 1년에 몇 번 교회를 간 겁니다. So, ibig sabihin, parang bilang lang pumunta siya sa simbahan ng isang year. And then the preaching time also sleeping. So never listen to preaching. And then one day because of accident he died and his spirit went up to heaven. And after he saw something. And when he wake up during 6 months he didn't talk with any people. And every day go outside and share gospel. Even though there is raining and snowing, very hot or very cold, super cold. Korea winter super cold. 달라가 parang trembling because too much cold. But he did. But family thought he saw something in the heaven. But he didn't say what he saw. And then he sent a letter to Pastor Park, another pastor you don't know. I love him, and my wife really respect him. And he said, in his preaching he shared, then Makuri member sent him a letter to me. And I said, I never said to any people. I never said this to my family and my friend.
Only to you I writing the letter. So do not surprise, do not be shocked. When I was there, he don't know what is the white throne, the great white throne, the judgment. He don't know what is Matthew chapter 24 and the 10 virgin and end of the end time, and then chapter 25, 10 virgin, and then sheep and goat judgment. But anyway, he saw them. When I saw that the throne and very shining, I could not see the face, but there was just someone on the throne, and so many people are standing, following the line, and many people go to some place, and only few people go to left side in my side, and then the throne side that is right side. And so many people go to right side when I see them. And he say again and again, do not be shocked too much. I saw only 4 people left. And I also was so shocked. I listened that kind of testimony many times, and then that testimony was so shocked because nobody counted the exact number of dead people. So many millions of people go there, but only 4 people go to left side. In the throne of God, right side, right sheep, 4, and many goat. This 아나니아 삽비라는 굉장히 유명한 스토리입니다. Di ba sobrang sikat na story yung Ananias and Sapphira? 나는 성도들에게 리뷰킹은 많이 하지만 겁을 주고 싶진 않아서 이 구절로 설교한 적이 한 번인가 있을까 말까예요. Madaming 18년 times 동안 na- 아예 안 합니다. 안 하죠. 8년? 18년 동안. Madaming times na nagre-review ako pero ayokong takutin yung mga members kaya sobrang bihira ako mag-preach ng gamit yung verse na to. Mga isang beses lang ata among 18 years. 내가 아나니아 삽비라로 설교한 걸 3번 이상 들었다 그러면 거짓말입니다. Pag once na may nagsabi sa inyo na nakarinig ako ng preaching ni pastor na 3 times na tungkol sa Ananias at Sapphira, ibig sabihin nagsisinungaling ka. 근데 중요한 핵심은 한 사건이 죽음이 어떤 저주라고 생각해 보시죠. 심판이라고 생각해 봅시다. 그게 일어났는데 또 일어난 거예요. Isipin nyo na sabihin natin yung kamatayan is a curse pero yung curse na yun naulit. 근데 그 다음에 엄청난 부흥이 왔어요. Tapos after doon nagkaroon ng revival. 하나님께서 뭔가 부흥을 주기 전에 뭔가 청소를 해야 되는 거예요. So ibig sabihin para magkaroon ng great revival, may kailangan linisin yung Panginoon. 청소를 안 하면 부흥을 못 주는 겁니다. Ibig sabihin, pag hindi ka nakapaglinis, hindi pwedeng magbigay yung Panginoon ng revival. 우리는 오랫동안 부흥을 위해서 기도했어요. Di ba mahabang panahon na nagpapray tayo para sa revival? Listen carefully. Do not think all church pray for revival. Korea church also, most of Korean church, they don't pray for revival. Only few church pray for revival. In the Philippines also, I never believe all church pray for revival. I don't believe. Only few church pray for revival. 그게 청함을 받은 거야. Yun yung ibig sabihin na invited ka. 구원의 청함을 many people will be invited and only few people will be chosen, right? That verse is about the salvation, right? But when we think about the revival also, many churches are only few churches are invited, but only few rare churches will be chosen for instrument of revival. So we are also one of the options. God chooses us. Same everybody. So God want to give us revival to this Philippines through ACC. Say amen. So we are the invited, and then we are almost chosen. 근데 계속 뭔가 실패합니다 지금. Pero parang hindi siya nagiging successful. Ang dami natin failures. 물론 지금 한 것도 놀라운 거예요. 이건 사람이 할 수 없는 일입니다. Siyempre hanggang sa ngayon, naabutan natin. Maganda din talaga. Hindi kaya ng tao to. Today Pastor Un came to our clinic. How many daughter church? I don't say 꼰tillang po. I say always 꼰tillang po. But they ask again and again. So I say 꼰tillang in the Philippines and then Myanmar and then Nepal. Myanmar, India, Nepal, and Philippines. They are so shocked actually. 무조건 이거 성령님이 하시는 거예요. So ibig sabihin 100% yung Holy Spirit talaga kumikilos. 모기에 내가 진짜 5번 물렸어 지금. 지금? 어. 모기가 왜 있어요? 여기 모기 돌아다니던데? 여기 밑에? 이렇게 두꺼운데 물려? 여기도 물리고 여기도 물리고. 왜? 여기도 물리고. 너 내려봐. 바지 저보고 내려. 지금 내렸어 다. 내리고. 다 내린 거야. 가까이 와. 아빠가 네가 안 보면 힘들어. 오늘 기도를 많이 못 하더라도 이해를 해주세요. 말이 좀 길어지는 거. 내가 빨리 포인트를 못 정해서 그래. Sana kahit short yung prayer time natin, intindihin nyo kasi hindi ko pa masyado na-organize yung sasabihin ko. Baka maging mahaba pa siya. So from the beginning, I started to read the Bible April 20, and I felt
God is angry with many times to His Israel people, and then I also felt God want to refresh, general cleaning to our church for the revival. We have one for worship. This is not simple. Gyeongju Church decided today, finally decided, Pastor will come, and Bohe will persuade his father also to come here. Same everybody. So, 근데 나는 하나님께서 어떤 식으로 시작할지 몰랐어요. Border. 하나님께서 어떤 식으로 제너럴 클리닝을 할지 몰랐어요. Pero hindi ko alam kung paano yung gagamitin ng Panginoon para mag-general cleaning. Ano ba yung way niya? 내가 느낀 것은 우리가 열심히 하고 있긴 하지만 하나님께서 굉장히 답답한 것을 있으시다. 그 정도. Ang naramdaman ko is parang sobrang nagsisipag tayo pero may part na hindi nagugustuhan ng Panginoon. Yun lang yung nararamdaman ko. 이제 5월 3일 이완 목사님 오셨을 텐데, 존리가 오셨을 텐데, Pero nung May 3, pumunta si Pastor John Lee. 우리가 처음으로 줄기세포를 체인지할 뻔했습니다. 죽을 뻔했어요. 환자가. First time na muntik na natin ma-change yung stem cell. Muntik na mamatay. 굉장히 놀랐어요. Sobrang nagulat kami. 그렇게는 하진 않았지만 그렇게 되기는 어려운 시스템. 그게 하더라도 마침내 주사까지는 그게 힘들어. 왜냐면 몇 단계가 있기 때문에 그걸 계속 밀고 나가기는 힘들어. 브레이크가 걸렸어요. Actually, kahit na magpalit yung dugo, hindi naman 시스템이 굉장히 잘 돼 있단 말이야. hindi naman mapapasok yun sa tao kasi sobrang daming mga steps pa na malalaman namin yun bago mapasok yung dugo kasi maganda yung system. Pero actually nangyari na parang pumalit siya. 그리고 카일라가 호텔에 가서 이제 다 끝나고 클로즈로 끝나고 내려왔는데 오토바이를 타려고 했는데 이제 킬러가 와서 죽였어요. 그렇죠? Tapos si Kyla, nung pumunta siya doon sa hotel, tapos pababa na siya doon sa hotel para umuwi, pasakay na ng motor, tapos biglang may nagbarilan, tapos namatay. Maybe many of you saw watch the video, right? 사람이 죽음을 눈앞에 보는 것은 굉장히 드문 일입니다. Sobrang rare talaga na ma-experience yung mamamatay yung tao sa harapan nyo. 그런데 이제 같은 게 내가 느끼기에는 스피릿 오브 데스가 굉장히 가까이 왔다는 생각을 했었어요. So sa feeling ko, sobrang malapit yung spirit of death dito sa tabi natin. 이름을 내가 밝힐지 모르겠지만 일단은 이제 안 밝히고 해볼게요. 지금 그리고 나서 우리 성도 중에서 아픈 사람이 있습니다. Hindi ko alam kung i-mention ko or hindi, pero hindi ko muna i-mention. Among our member, may isang taong may sakit. 수술을 해야 돼. Kailangan niya magkaroon ng surgery. 근데 그건 기도로 안 될 겁니다. Pero hindi magagawa yan ng prayer lang. 네, 분명히 말한다. 기도로 안 된다. Sinasabi ko, hindi masasolve yan ng prayer. 기도하면 낫잖아. Napapagaling ng prayer, di ba? May healing. 기도하면 낫습니다. Pag once na nag-pray ka, gagaling. 많은 사람이 기도하면 나아요. Madaming tao na pag 근데 nag-pray, 하나님께서 nagwagaling. 하나님께서 작정하고 딱 줘버리면 그거는 기도로 잘 안 나. Pero pag once na yung Panginoon mismo na nagdesisyon siya, ibibigay niya, hindi mo masasolve yan ng prayer lang. 하나님께서 플랜트를 딱 했기 때문에 이걸 뽑아낼 수 있는 사람이 없어. Pag once na may Panginoon nag-plant siya, walang taong makakapagbunot nun. 뽑아낼 수 있는 방법은 정말 강력한 눈물의 회개인데 쉽지가 않아요. 그렇게까지 쉽지가 않아요. Paano nyo ba makukuha yun, mabubunot yun? Dapat talaga sobrang malakas na repentance na may tears pero hindi din madali kahit ganun. 근데 영적인 사람과 영적이지 않은 사람의 차이점은 영적인 사람은 작은 거를 보고 앞으로 어떤 일이 일어날지 금방 추측을 할 수 있거든. 영적인 안테나가 있어가지고. Ano ba yung difference ng taong spiritual sa taong hindi spiritual? Yung taong spiritual, kahit na maliit na bagay yung mangyari, nalalaman niya na kung ano yung mangyayari sa future kasi ma-sensitive yung antena niya. 그리고 영적인 사람은 지금 일어난 일로 추측도 되지만 이 사람이 이런 일 비슷한 일이 있을 수 있다라는 걸 이미 그 전부터 계획을 하고 있어요. Tapos, yung spiritual na tao, na-predict niya kung ano yung mangyayari na ganito, dahil ganito yung nangyari, magaganito yung future. Pero at the same time, alam niya na nangyari to dati sa kanya, kaya ganito yung ulit yung nangyayari. Nagets niya, parang napapredict niya din yung past ng tao. 그래서 레드 사인이 아직 안 걸렸는데 옐로우랑 오렌지로 벌써 쟤 무슨 일이 일어나겠는데가 계속 이렇게 집중이 되게 돼 있어요. Kumbaga, wala pang red sign, pero pag may yellow and orange sign, napapansin nila. Kaya lagi sila nakafocus sa tao na yun kasi hindi alam kung kailan mag-a-appear yung red sign. 근데 그때 이제 내가 사람을 보내든지 아니면 또 내가 직접 말하든지 이러면은 별로 기분 안 좋아합니다. Pero pag once na nagpadala ako ng tower, ako mismo yung nagkausap sa kanya, ayaw nila. 이 영적이지 않은 사람들은 그걸 다
우연으로 해석해요. Yung mga taong hindi spiritual, lahat ng interpretation nila is accidentally, nagkataon lang. 아, 요즘에 밥을 못 먹어서 내가 그렇다. Usually, kasi ngayon hindi ako nakakain. 아, 요즘 내가 잠을 못 자서 그렇다. Kasi hindi ako nakakatulog. 그게 하나님이 하셨다는 생각을 못 하는 거예요. Hindi nila maisip na yung Panginoon yung may gawa nun. 근데 왜 그래서 영적이지 못해 진짜. So, hindi talaga masasabi na spiritual. 왜 그걸 모를까? Bakit hindi nyo alam? 자기가 하나님이랑 약속한 게 있거든. Kasi may pinramis ka sa Panginoon. 아나니아 삽비라처럼 자기가 어떻게 아나니아 삽비라는 모든 헌금을 다 땅을 팔고 다 드리겠다고 결심한 사람이에요. Katulad ni Ananias sa Sapphira, may pinangako ko sa Panginoon na Panginoon, lahat ng mga pera na binenta namin, ibibigay na i-offering po namin sa inyo. 자기가 서원한 게 있다고. Siya mismo yung nag-covenant sa Panginoon. 자기가 기도 중에 하나님한테 약속을 했다고. Habang nagpa-pray, nag-promise ako sa Panginoon. 자기가 헌신의 마음을 드렸다고. Kumbaga, binigay ko yung heart of sacrifice ko sa Panginoon. 그래놓고 중간에 반을 안 하고 반만 한 거예요. Tapos maya-maya sabi na, kalahati na lang. 여러분 중에서도 기도회를 참석하면 은혜를 받습니다. Kayo din, pag once na pupunta kayo na prayer meeting, nababless kayo. 이 은혜를 받으면 참 어려운 부분이 있어요. So pag once na nabless, ang pinakamahirap na point. 내가 어떤 여자를 사랑하면 자꾸 약속을 하고 싶어져요. Di ba pag once na mahal mo yung isang babae, parang gustong-gusto mo siyang bigyan ng promise. 내가 이 여자한테 뭔가 해주고 싶고 Parang may gusto ko ibigay sa'yo. 내가 막 희생을 하고 싶고 Gusto ko mag-sacrifice para sa'yo. 나중에 결혼까지 하고 싶고 Tapos gusto kong magpakasal 그리고 sa'yo. 고생도 안 해주고 싶고 Ayoko na mahirapan ka. 막 자기도 모르게 엄청난 희생을 드리고 싶은 마음이 막 올라옵니다. Parang bigla sobrang lakas ng heart na gusto mo mag-sacrifice para sa tao na 그걸 yun. 막 말을 해요. So sinasabi mo yun sa kanya. 근데 하나님이랑 만나도 마찬가지입니다. Ganon din sa Panginoon pag once na in love ka. 하나님을 사랑하면 계속 헌신의 약속을 합니다. Pag once na mahal mo yung Panginoon, dami mong promise ng sacrifice sa Panginoon. 전도를 하겠습니다. Panginoon, mag-evangelize po 기도를 많이 ako. 하겠습니다. Panginoon, mag-pray po ako. 하나님과 리더들에게 순종하겠습니다. Panginoon, mag-obey po ako sa inyo at sa mga leaders. 사역자가 되겠습니다. Magiging minister po ako. 목사가 되겠습니다. Magiging pastor ako. 신학생이 되겠습니다. Magiging Bible student ako. 하루에 Bible 몇 student 시간씩, ako. 2시간, 3시간씩 기도를 하겠습니다. Mga 2 to 3 hours a day, mag-pray po ako, Panginoon. 계속 자기도 모르게 계속 약속을 하게 돼 있어요. Para hindi mo mamalayan, ang dami mo na promise na inalay sa Panginoon. 근데 항상 마음이 뜨거운 게 아니잖아. Pero hindi laging mainit yung heart. 그럼 그게 마음이 떨어지면 그걸 안 합니다. So pag once na nanlamig yung heart mo, ayaw mo na. 혹은 또 죽기 직전에 너무 급하니까 자기도 모르게 막 약속을 해요. Or may mga times na pag once na sobrang urgent yung situation mo, kaya nagpa-promise ka sa Panginoon, Panginoon, ganito gagawin ko, kaya buhayin mo ako. 이 부도만 막아주면 이 사고만 넘겨주면은 내가 어떻게 했다고 그래요. Panginoon, kung pipigilan mo yung bankrupt ko, tapos kung pipigilan mo yung aksidente na to, ganito po yung gagawin ko para sa'yo. 근데 그 하나님께서 다 기억하고 기다립니다. Pero lahat ng mga bagay na yun, pinapakinggan ng Panginoon, tapos inaantay niya. 여러분 지금 모르는 일들이 일어나고 있어요 교회에서. Madami po nangyayari na hindi nyo alam sa loob ng simbahan. 굉장히 아픕니다. 굉장히 아픈 사람도 있어요. Madaming mga tao na sobrang may sakit. 그 옛날에 하나님의 경고로 아픈 사람이 있었어요. May tao dati na dahil sa warning ng Panginoon, nagkasakit siya. 근데 지금 괜찮다고 지금 잊어버렸어 하나님을. Pero ngayon, okay na daw siya kaya nakalimutan niya yung Panginoon. 밋밋하게 신앙생활합니다. Parang maligamgam lang yung Christian 그럼 life niya. 이 제너럴 클리닝 할 때 같이 걸려들 수가 있어요. So pag once na nag-general cleaning, baka masama din siya. 옛날에 아팠던 적 고생했던 적 많잖아, 그렇지? Di ba madami sa mga members natin na nagkasakit? Listening everybody? Listening? Look at me? Many people, most of you had a hard time. 그런데 지금 그걸 사람이 정말 간사해요. Pero ang tao talaga, parang ano yung heart niya, parang clever yung heart. 그래서 내가 하나님한테 기도를 했습니다, 최근에. So nagpray ako sa Panginoon recently. 하나님 성도들 그냥 건드리지 마십시오. Konti, 이렇게 세게 치지 말라고. Sabi ko sa Panginoon na, Panginoon, huwag niyo pong paluin ng malakas yung mga members. 그런다 하더라도 그때뿐입니다. Kasi kahit napaluin niyo pa, parang hanggang doon lang sila gumigising. 그때 좀 울고 하나님께서 이제 또 살려주면 또 그때 안 합니다. Iyak lang sila ng saglit, tapos pag binuhay mo ulit sila, ayaw na naman nila. 나는 그런 더러운 짓거리를 보는 게 난 지겹습니다. 이제. Panginoon, nagsasawa na ako sa mga maduming ginagawa nila. 성도들이 너무 역겨운 것 같아. Sobra na dudumihan na ako. 어떻게 하나님한테 그럴 수가 있을까? Bakit kaya ganun yung turing nila sa'yo? 어설프게 툭 쳐가지고 넘어졌다가 울고 일어나면은 나 그런 거 하기가 싫어요 진짜 내가. Parang pinaiyak mo na siya saglit, tapos tatayo ulit siya, tapos aalis siya. Ayoko talaga mangyari yun. 근데 정말 풀루풀한 사람이 있어요. Pero may mga taong sobrang fruitful talaga.
엘더가 전에 죽을 뻔했습니다. Si Elder dati muntik na siyang mamatay. 죽을 뻔한 사람 많아요 여기. Madami talagang tao dito na muntik na 금방 mamatay. 잊어버려요. Pero ang bilis makalimutan. 근데 엘더 같은 경우는 그게 깊숙하게 박혀. Pero si Elder, ang lalim ng pagkapasok sa kanya. 그래서 다시는 어느 일정 선을 안 넘습니다. Kaya hindi na siya lumalagpas ng isang linya. 육체를 가진 사람이라 마음이 느슨해지기도 하고 마음이 좀 여러 가지 뭐가 있기는 하겠지만 절대로 어느 선을 안 넘어가는 거예요. Dahil ako yung tao, may flesh ako, kaya minsan nanlalamig ako, minsan ayoko, pero hindi siya lumalagpas sa line na yun. 그래서 세컨이 필요 없어요. So hindi kailangan ng second. 세 번, 네 번 맞을 필요가 없는 거예요. Hindi siya kailangan ng pasin ng 3 beses, 4 na beses. 그걸 성경에서 여호와를 경외하는 사람이라고 그래요. Sinasabi sa Bible, yung mga ganun tao, yung taong may takot sa Panginoon. 근데 거의 넘어졌다 하고 또 하고 정말 내가 수없이 말을 해도 그렇게 합니다. Pero sobrang dami talaga tao na backside, tapos kahit paulit-ulit sabihan, ganun pa rin yung ginagawa nila. 그래서 이번에 어설프게 할 거면 하질 말아라 하나님. So gusto ko sabihin na pag once na wala talaga kayong heart na para i-maintain, wag nyo nang gawin. 진짜 세게 할 거 아니면 하지 않았으면 좋겠다. Kung hindi nyo talaga gagawin yung best nyo, wag na. Must understand this. 보통은 내가 여러분이 아프거나 힘들면은 긍휼의 마음이 생깁니다. Usually, pag once na may hirap sa sitwasyon mo or may sakit kayo, nagkakaroon ako ng compassion. 하나님한테 그만 때리라 그래요. Sinasabi ko sa Panginoon, tama na po. 빨리 마귀가 때리는 걸 막아달라 그렇게 합니다. Tapos sinasabi ko sa Panginoon, protektan niyo sila para hindi sila ng evil spirit. 근데 이번 처음으로 어설프게 때릴 거면 하지 말아달라. Pero for the first time, sinabi ko sa Panginoon, kung maligam-gam lang yung pagkahampas mo sa kanila, huwag ka na magsimula. 그래서 꽤 많이 맞을 것 같아요. So feeling ko, sobrang dami talagang gagalawin ng Panginoon. 정말 심각하게 맞을 수 있을 거라 생각합니다. Iniisip ko na baka sobrang tindi, baka sobrang dangerous. 죽을 수 있지 않을까 이런 생각을 해요, 내가. Iniisip ko na baka pwedeng mamatay. 나는 이런 식으로 겁을 주는 사람이 아닙니다, 여러분. As you know, hindi naman ako yung tao na nagtatakot. 마음이 어려워. So nahirapan ako ngayon. 하나님께서 안 하셨으면 좋겠지만 할 거면 제대로 해라. 이게 내 마음이에요. Yung heart ko ngayon is, sana Panginoon, hindi mangyari sa kanila, pero kung gagawin mo, gawin mo ng todo. 여러분 지금 많이 긴장이 안 될 거예요. 이렇게 말해서는. Siguro kahit na ganito yung sabihin, baka hindi pa kayo na-alert. 근데 막 긴장을 시키면서 막 세게 이야기하고 싶지가 않아요. Pero ayoko yung sobrang malakas na parang ina-alert kayo tapos binibigyan kayo ng tension. Anyway, something happened that we never experienced recently. So everybody, please fear the Lord, be afraid of God, and be humble before God. Understand what I mean? 나는 이참에 여태까지 병이 나았는데 고난이 떠나갔는데 교회를 안 나오는 놈들까지 다 소환해서 기도하고 있습니다. Recently, pinapag-pray ko din yung mga tao na dati nagkasakit tapos pinagaling sila tapos hindi na pupunta na simbahan. Lahat pinapag-pray ko na rin sila. 나와 뭐해? 나았는데 교회를 떠난 애들이 있어요. 병이 나았는데 교회를 떠난 애들이 있어요. May mga tao na gumaling sila tapos umalis na simbahan. 똑같이 아프면은 다시 올 겁니다. Pero pag once na same na nagkaroon sila ng sakit, babalik sila. 근데 그 정도 아파서는 나으면 또 나가. 사람이란 게 그래요. Pero pag once na ganun lang yung sakit na binalik ulit sa kanila, pag once na pinagaling ulit sila, lalabas ulit sila, ganun ang tao. 거의 모든 교회들 간증 들어보면 다 그렇습니다. Kahit saan na simbahan ka pumunta, pag tinanong mo yung mga pastor doon, ganun ang sasabihin nila. 우리 엘더가 희귀 케이스예요. Si elder natin, siya yung parang rare case. 딱 한 번 맞고 더 이상 맞을 필요가 없는 정말 대단한 사람입니다. Kumbaga, isang beses lang pinalo, tas hindi na kailangan paluin. Sobrang galing talaga. 사람이랑 안 맞을 수가 없어요. Ang tao, kailangan paluin. 우리 성도들 중에서 자식이 6개월 이상 아픈 사람들도 많습니다. Meron din sa mga members natin na yung mga anak nila nagkasakit for more than 6 months. 한때 가족이 몇 개월 이상 통째로 아픈 사람도 많아요. Meron din mga members natin na yung buong family nila nagkasakit for ilang months. 병원에 갔는데 이유가 없이 계속 아픈 사람이 있어요. Pag once na pupunta ng hospital pero wala namang reason pero ang sakit daw. 그리고 그 나이 때는 그런 병이 안 걸려. Tapos sa mga ganong edad dapat walang ganong sakit. 잘 들어요.
그 나이 때는 그런 병이 없단 말이야 보통. Baka hindi kayo maayos kasi dun sa mga ganong edaran, dapat hindi siya nagkakaroon ng ganong klaseng sakit. 그런데 걸리면은 이건 하나님이 하셨다고 생각을 해야 Pero 돼. pag once na nagkaroon ka ng sakit na hindi nasa edad mo, dapat iniisip mong galing sa Panginoon to. 아픈데 병원에 갔는데 의사가 이유를 모르겠다. 그건 다 귀신이 했다 그랬죠 내가. Di ba sinabi ko na pag once na nagkasakit ka tapos pumunta ka dun sa hospital, sinabi nila hindi nila alam yung reason, galing yun sa evil spirit. 하나님 여호와에 대한 두려움이 여러분에게 임했으면 좋겠습니다. Gusto ko talaga na pumasok sa inyo yung takot para sa Diyos. 내가 그냥 이렇게 부드럽게 이야기하는 이 정도 선에서 큰 두려움이 임했으면 좋겠어요. Sana kahit smooth yung sinasabi ko sa inyo, maging malaki talaga yung takot nyo sa Panginoon. 그래서 내가 이렇게 말하는 건 소용이 없다고 말을 하는 거야 지금. Kaya sinasabi ko sa inyo na parang walang silbi yung sinasabi ko. 이름을 다 하나하나 언급하지 않고서 하면 이 두려움이 안 임합니다. 동태 눈깔이 되는 거야. Kasi kung hindi ko babanggitin yung mga name nyo isa-isa, wala talaga, para nakatulala lang kayo. 얼마나 강력한 역사가 지금 오고 있는지를 지금 전혀 모르고 있어요 지금. Hindi nyo talaga nararamdaman kung gaano kalakas yun papunta na. 난 좀 이따 쉬었다 이야기하고 우리 사모한테 넘기겠습니다. Mamaya tutuloy ko, tas ibibigay ko muna yung mic sa asawa ko. Actually, I really don't want this kind of things. If God work, talaga strongly work, and then never do that. Parang Cassandra, very strongly are sick, and then no more sickness anymore because talaga fear the Lord that it will be okay. But kontilang sick, and then cry and got healed, and then makulit and kontilang sick and cry, got healed. Talaga I hate this kind of things. talaga. Understand what I mean? 사모가 좀 해봐봐. 나는 It's not I disappointed to you, meaning I love you, even nothing happened this. But if God work, if God want to try general cleaning, 달라가, do it strongly, 달라가. What is this? Or do not clean? Why allow somebody else sick? Why allow somebody need operation? Do not do it strongly, 달라가. How many times do you want to are sick? How many times do you want to go to hospital without reason? It's much better go before the death and then totally give up and then come back. My wife totally almost she died. She thought, 딸라가 die this time without husband, and then totally to come back. And elder also totally stand before death, totally come back. That is blessed people, 딸라가. That is blessed people. 해봐. 목사님이랑 저랑은 원래 이런 그 쉐어링을 할 계획이 없었어요. Actually, wala po kaming plano ni Pastor na mag-share ng ganito. 이런 거를 좋아하지 않아. Kasi hindi kami mahilig sa ganito. 나는 그렇게 생각해. 목사님의 리뷰키는 위험하지 않아요. Iniisip ko na yung rebuking ni Pastor, hindi delikado. Pakilakasan na konti. 엄청 화가 나가지고 막 뭐라고 해. 화가 나가지고 막 그거는 위험한 건 아니야 여러분한테. Kunyari, sobrang galit si Pastor, tapos ang daming sinasabi sa inyo na rebuking, hindi naman delikado yun para sa inyo. 욕을 해도 내가 다치거나 뭐 위험한 건 아니에요. Kahit na sabihan siya, magsabi siya ng mga strong words, hindi naman ako masasaktan physically or dangerous. 근데 우리가 이 하나님을 섬기는 일을 하면서 와 이렇게 해서도 안 되는구나라는 거를 깨달았어요. Pero habang nag-serve tayo sa Panginoon, nalaman ko din na dapat hindi pala ganito ang ginagawa natin. 사람의 말로 듣는구나. Yung kay mama pakahinaan. 사람의 말로 듣는구나. 하나님의 말로 듣지 않는구나. Parang naisip ko na pag once na nagsasabi kami sa inyo, iniisip nyo na sinasabi lang ng tao. 서운해 그냥 목사님한테. Parang nagtampo lang ako kay Pastor. 사모님한테 서운해. Nagtampo ako kay Pastora. 미워한다고 생각해. Parang iniisip nyo na parang ayaw namin sa inyo. 나를 차별한다고 생각해. 차별한다고 생각해. Iniisip nyo na parang ako lang lagi yung sinasabihan. 목사님은 보이는 것만 좋아하고 얘네들만 좋아하고 얘네들은 싫어해. Si Pastor gusto niya lang kung sino yung nakikita niya na ganto si mabait, ganyan lang yung gusto niya. 어떤 사역자를 좋아하고 어떤 사역자를 싫어해. May minister na gusto ni Pastor, may minister na ayaw ni Pastor. 여러분 그럴 수 있습니다. Pwede. 왜냐면 우리가 사람이라서 그럴 수는 있어요. Kasi tao kami, baka pwede. 보이는 것으로 판단하고 여러분에게 뭐라고 할 수 있어요. Kung ano yung nakikita namin, baka minsan na-judge namin kayo, tapos nare-rebuke namin kayo. 그럼에도 불구하고 하나님께서 목사님과
리더를 세운 것을 여러분이 인정하니까 이 자리에 있는 걸 거예요. Pero kahit na gano'n, dahil ina-acknowledge nyo na yung mga leaders tapos si pastor, yung Panginoon yung nagtayo, kaya nananatili kayo dito. 그런데 이런 권명이나 이런 리뷰킹이 안 들어간 거를 내가 느끼고서는 안 되겠다라는 생각을 했어요. Pero pag once na nagsasalita kami or kaya may rebuking kami, hindi nila tinatanggap. Kaya parang naisip ko na baka hindi ito yung tama. 내가 여러분에게 막 기도를 막 그 목사님도 그렇지만 120시간 우리가 기도를 막 인커리지한 때가 있었죠. Di ba may mga times dati na ini-encourage talaga namin yung prayer, yung 120 hours prayer sa inyo. 기도의 양도 중요하지만 Ay importante din na madaming oras mag-pray. 난 이렇게 생각했어요. Pero ganito yung iniisip ko. 이 문제를 해결 볼 때까지 내가 이 기도로 이거를 쇼부를 보리라. Kumbaga, hanggat sa hindi pa na-solve yung problema na ito, mananatili ako dito sa prayer place ko para ma-solve to. 재정의 문제가 해결이 안 되고 있었어. Nung panahon na yun, hindi nasa-solve yung problem ng finance. 그러니까 우리가 결단을 한 거야. So, di ba nag-desisyon tayo? 이게 해결될 때까지 금식과 기도를 늘려야 된다. 그러니까 작정 기도를 시작하게 된 거예요. Kumbaga, may decision tayo na hanggang sa ma-solve yung problema na to, mag-fasting kami, mag-pray kami. Parang may strategy prayer tayo nun. 나는 사람으로서 지혜가 있다고 생각하지 않아요. Hindi ko iniisip sa sarili ko bilang tao na wise ako. 그런데 나한테 그런 믿음이 있었어. Pero may ganito akong faith. 기도를 끝까지 놓지 않으면 하나님께서 반드시 해결한다. Pag once na hindi talaga natin bibitawan yung prayer, yung Panginoon yung kikilos. 2시간 안 되면 5시간 하고 Kung hindi kaya ng 2 hours, 5 hours. 5시간 아니면 10시간 하고 Kung hindi kaya ng 5 hours, 10 hours. 그것도 안 되면 금식을 하루 하고 Kung hindi kaya ng 10 hours, mag-fasting ng isang araw. 그것도 안 되면 금식을 이틀 하고 Pag once na hindi kaya ng 2 araw ng fasting. 계속 하다 보면은 이 돌멩이는 깨진다. Pag once na paulit-ulit ginawa, itong bato na to masisira. 왜냐면 내가 하는 거는 기도고 일은 하나님이 하시니까. Kasi ako yung nagpa-pray, pero ang Panginoon yung kumikilos. 응답을 받아놓고 하는 거예요. So, ibig sabihin, dapat nasa yun na yung sagot bago ka mag-pray. 그래서 그 믿음이 있었는데 성도들이 안 되더라고. So, may ganun akong faith, pero yung mga members parang hindi kayang habulin. 계속 특별히 사역자들 Lalo na yung mga ministers. 뜨거울 때 여러분 너무 훌륭하고 Pag once na mainit kayo, sobrang ganda ng mga nagagawa nyo. 지금 여기서 기도하는 여러분 하나하나는 굉장히 훌륭한 신앙을 가지고 있어요. Bawat isa sa inyo na nagpa-pray dito, maganda talaga yung spiritual life nyo. 지금 이 세대에 비하면. Compare sa mga generation ngayon. 그렇지만 지금 하나님은 재난의 심판 바로 직전에 살릴 사람들을 인치시는 타임이라고 난 생각합니다. Pero ngayon iniisip ko na itong timing na to is bago magkaroon ng calamity ng great destruction, sinisil ng Panginoon yung mga tao na pinipili niya. 우리가 계속 작년부터 우리가 계속 왔지만 구원에 대해서 다시 돌아봐야 된다고 계속 여러분에게 거듭남에 대해서 설교했고 말씀을 전했어요. Di ba simula last year, paulit-ulit namin na sinabi sa inyo tungkol sa pagiging born again na dapat i-check nyo ulit. 거듭나는 거는 아주 간단해. Kasi ang pagiging born again, simple lang. 죽는 거예요. Namamatay ka. 그러니까 여러분 그냥 체크하면 돼. 내가 죽었는지. So i-check nyo lang yung sarili nyo kung patay na yung sarili nyo. 내가 죽었는지만 체크하면 돼요. Kung ma-check nyo lang sarili nyo kung patay na yung sarili ko. 내가 내 생각, 내 마음, 내 모든 것, 자존심, 모든 것이 다 죽었는지만 체크하면 내가 구원받았는지 아주 그냥 딱 나와. 너무 쉬워. Yung mind ko, yung heart ko, tapos yung mga pride ko, pag once na nakita nyo na patay na, malalaman nyo na, parang may salvation na ako, sobrang dali. 여전히 내 생각이 죽지 않고 내 자존심이 죽지 않으면 여러분 구원받은 게 아니에요. Pag once na yung heart, yung isip nyo matigas pa rin, tapos parang yung pride nyo hindi nyo nabababa, ibig sabihin, wala pa kayo sa salvation. 너무 심플해. Sobrang simple. 여러분이 그 어떤 훌륭한 일과 헌신을 하더라도 다 소용이 없어. Kahit anong malaking service nyo, kahit anong malaking ginagawa nyo, wala talagang silbi yun. 그래서 마지막은 무슨 훈련이면 순종의 훈련입니다. So lastly, ano ba yung mga pinapatrain sa inyo is training sa obedience. 말도 안 되는 오더에 순종하는 게 그게 훈련인 거예요. Kahit na hindi mo talaga maintindihan, wala kabuluhan yung sinasabi, pag once na nag-obey ka, yun yung ibig sabihin na nag-obey ka. 죄를 이겨내는 거는 그건 아주 아무것도 그건 아니고 마지막 우리가 훈련받는 거는 순종의 훈련이에요. Pag once na overcome mo yung sin, sobrang basic lang yun. Yung pinaka-basic na kailangan gawin ng mga Christian. Ang kailangan yung gawin is matuto mag-obey. 많은 성도들이 이런 얘기를 합니다. Madaming sinagsasabi sa mga members, 난 하나님 좋다. gusto ko yung Panginoon. 난 하나님 믿는다. Naniniwala ako sa Panginoon. 난 기도한다. Nagpa-pray ako. 난 예배 드린다. Nagwo-worship ako. 그런데 얘 때문에 왜 이렇게 나를 보냐? 왜 나한테 이런 얘기를 하냐? Pero bakit ganyan yung sinasabi niyo sa akin? Bakit nire-rebuke niyo ako? 왜 리더는 나를 Pero 정죄하냐? bakit yung leader lang yung gina-judge? 왜 쟤는 나한테 이런 얘기를 하냐? Pero ba't sinasabihan niya ako ng ganito? 안 하겠다. Ayoko na.
아직 사람한테는 겸손할 수 있어요. 그 사람이 사람들한테는 겸손해 보일 수 있어. Maaring sa harap sa mata ng mga tao, humble siya. 여러분, 하나님한테 안 하겠다 하는 거는 그게 제일 교만한 거예요. Pag once sinabi niyo sa harapan ng Panginoon na hindi ko gagawin kung ano sinabi mo, yun yung ibig sabihin na sobrang arrogante ka. 여러분, 자 봐봐. 그 수많은 사람 중에서 여러분이 택함을 받았어. Sobrang daming tao sa mundo tapos kayo yung pinili. 이게 얼마나 큰 은혜예요? Kasi hindi ba sobrang malaking grace to ng Panginoon? 전능한 하나님이 다른 사람 아니에 나한테 은혜를 줬어. Yung Almighty na Panginoon, hindi sa ibang tao binigyan niya ng chance, sa akin nagbigay ng chance. 나와 사랑을 나누셨어. At tapos ako yun niya, minahal niya. 수많은 나라 중에서 이스라엘 선택하신 거예요. Sobrang daming country, pero yung Israel yung pinili niya. 그래서 이스라엘한테 진노를 하시는 Kaya 거예요. nagagalit siya sa Israel. 왜? 너는 택함 받았거든. Bakit? Kasi ikaw yung pinili. 택함 받은 사람들은 그만큼의 책임이 있습니다. Ang mga taong pinili, ganun din kalaki yung responsibility nila. 이걸 쉽게 내가 하겠다 안 하겠다 이런 게 아니야. Hindi lang siya madali na madesisyon mo na gagawin ko, hindi ko gagawin. 아주 애기 같은 신앙한테 말하는 게 아니에요 지금. Hindi kayo mga bata na parang hindi kayo immature na tao. 여러분 이미 하나님을 만나서 여러분이 하나님이 여러분한테 어떤 콜링이나 은혜를 준 거를 가볍게 여기면 절대 안 되는 거야. Nung nakilala niyo na yung Panginoon, tapos binilga kayo ng calling, tapos parang magaan lang para sa inyo, dapat hindi ganun. 포기하지 않는 것이 믿음입니다. Ibig sabihin na hindi kayo nag-give up, yun yung ibig sabihin ng faith. 포기하지 않고 넘어져도 다시 일어서는 것이 믿음이에요. Dapat hindi kayo nag-give up, kahit na mag-backslide kayo, dapat tayo ulit. Yun yung ibig sabihin ng faith. 힘들 수 있어. Pwedeng mahirap. 너무너무 힘들어서 울 수 있어. Pwedeng sobrang hirap na naiiyak ka na. 상처받을 수 있어. Pwede ka masaktan. 그거는 그 자리에서 하나님한테 울고 하나님 앞에 기도하라는 뜻이에요. Kapag gano'n, dapat ibig sabihin nun na doon sa pwesto mo, umiyak ka sa harapan ng Panginoon, sabihin mo sa harapan ng Panginoon. 내려놓고 도망가라는 뜻이 Hindi 아닙니다. ibig sabihin na iwanan mo yung mga pwesto mo. 하나님 나 너무 힘들어. Panginoon, sobrang hirap po. 너무너무 힘드니까 도와주세요. Panginoon, sobrang hirap po, tulungan niyo ako. 누가 나한테 이렇게 얘기합니다. 근데 내 마음은 그게 아닙니다. May isang tao na nagsabi sa akin ng ganito, ganyan, pero hindi po yun yung iniibig sabihin ko. 기도로 뚫어야죠. Dapat by prayer, by breakthrough. 기도를 뚫어서 하나님 앞에서 그것을 쇼부봐야 돼. Dapat by prayer yung breakthrough nyo, tapos may negotiation kayo sa harapan ng Panginoon. 그럼 하나님 순종할 마음 주시고 Pag once na gano'n, bibigyan kayo ng heart ng Panginoon para mag-obey. 그 안에서 당신을 높여주신다는 거예요. Tapos, ililift up ka dun sa loob nun. 여러분, 목사님 말했지만 다 명단을 우리가 나는 적고 기도해요. Ako talaga, katulad na sinabi ni Pastor kanina, lahat ng mga tao sinusulat ko tapos pinapag-pray ko 여러분의 sila. 이름이 다 적혀 있어. Lahat ng name nyo nakasulat. 잘하는 사람이든 못하는 사람이든 다 적혀 있어. Yung mga tao na lagi pa pupunta o minsan pupunta, lahat nakasulat. 왜냐면 내 눈에 잘해 보여도 꼭 다른 데 가서 딴짓하는 놈들이 있더라고. Kasi kahit nasa mata ko, magaling sila umattend ng church, lagi sila nandito, masipag sila. Pero pag once na nandun sila sa labas, iba yung ginagawa nila. 목사님이 잘하는 줄 알았어. Akala namin magaling siya. 이놈 잘한다 했어. Sabi namin magaling talaga siya. 뒤에서 이상한 짓을 하고 있었던 Pero 거야. dun sa likod may ibang ginagawa. 누구만 알아? Sino lang nakakaalam? 하나님만 아시는 Yung 거야. Panginoon lang. 하나님 다 한 사람 한 사람한테 그 사람의 합당한 일을 행하여 주시옵소서. Panginoon, sa bawat isa na pinapag-pray ko, kung ano yung kailangan nila, yun po yung gawin nyo. 낮출 사람 낮추게 하시고 Yung mga tao na gusto nyo ipababa nyo po. 죄에서 벗어날 사람 벗어나게 하시고 Yung mga tao na struggling with sin, palayasin mo sila sa sin. 이 사람은 게으르다. Pag once lazy itong tao na to, 그러면 이 사람의 버릇을 고치실 방법은 하나님만 아시는 거야. Panginoon, kayo lang po nakakaalam kung paano siya papasipagin. 여러분 왜 게으른 줄 알아요? Alam niyo kung bakit kayo tamad? 배불러서 그래. Kasi busog kayo. 여러분 진짜 죽음 앞에 있으면 게으를 수가 없어. Pag once nasa harapan talaga kayo nakamatayan, hindi nyo kaya maging lazy. 여기서 불이 났어. 여기서 지진이 났어. 게을러서 쳐 자고 있을 거야? Kunyari, nagkaroon ng apoy dito, nagkaroon ng sunod o kaya nagkaroon ng earthquake, matutulog ka lang ba kasi tamad ka? 아니야. Hindi. 다 일어나서 도망갑니다. Lahat tatayo tapos tatakas. 여러분이 하나님 앞에 두려워하는 마음이 없어서 게으른 거예요. Bakit kayo tamad? Kasi wala kayong takot sa harapan ng Panginoon. 하지 말라는 짓을 왜 자꾸 하는 거야? Bakit pa ulit-ulit yung ginagawa ang pinapagbawal sa inyo? 왜 여자친구, 남자친구, 음란 이거 왜 자꾸 되는 거예요? Bakit girlfriend, boyfriend, mga sexual thing? 무서운 일이 아직 일어나지 않아서 Kasi 그래. wala pa nakakatakot na nangyari sa buhay mo. 그런데 하나님은 참아주시는 분이야. Pero yung Panginoon, nag-aantay siya. 왜냐하면 목사님 말했듯이
때려봤자 또 돌아갈 거 아니까 잘 안 하셔 하나님이. Bakit? Kasulad na sinabi ni Pastor kanina, kahit napaluin, babalik sa dati, kaya hindi madalas ang Panginoon mamalo. 그런데 지금 이 순간 하나님이 우리 교회에 회개를 선포하시는 것 같아요. Pero sa ngayon, sa oras na to, nararamdaman namin na dinideclare ng Panginoon na repentance sa church natin. 이건 특정 어느 한 사역자의 문제가 아닙니다. Hindi lang to problema ng isang tao, isang minister. 지금 여기 앉아 있는 사람과 Mga taong nakaupo ngayon, 지금 이 라이브를 시청하는 사람들, tapos yung mga taong nanonood ng live ngayon, 모든 사람들이 지금은 회개해야 될 때. sa lahat ng tao dapat mag-repent sa oras na to. 나는 우리 아들, 딸 이름까지 다 적어놨어. Ako, kahit yung anak ko, yung son ko, yung daughter ko, nakasulat din. 내가 얘랑 부딪히는 적도 많아. Madaming times na nag-away 아, kami. 얘도 나름대로 이유가 있겠지. Siguro may reason din siya kung bakit nagagalit siya. 왜 엄마는 이렇게 해? 왜 아빠는 이렇게 해? Bakit mama ganyan ka? Bakit papa ganyan ka? 그럼에도 불구하고 부모한테 그렇게 하면 안 되는 것들이 있어요. Kahit na ganun, may mga times na dapat hindi ganun sa magulang. 근데 말을 해도 못 알아들을 때가 있어. Pero kahit nasabihan, hindi naintindihan. 그럴 때는 하나님께서 하셔야 됩니다. Kapag ganun, yung Panginoon dapat ang kikilos. 여러분, 아비가일이 아프고 케인이 아파요. Si Abigail may sakit, tapos 케인이 si 아프지. Ken may sakit. 여러분, 그들은 교만할 수가 없어요. Hindi nila kayang maging arrogant. 상황 자체가 교만할 수가 없습니다. Yung situation nila mismo, hindi nila kayang maging arrogant. 왜? 붙잡을 게 하나님밖에 없으니까. Bakit? Kasi ang panghawakan nila, Panginoon lang. 바울한테 가시가 있었습니다. Kay Paul, may parang tinik siya. 가시를 없애달라고 기도했어요. Nag-pray siya na, Panginoon, tanggalin niyo po yung tinik ko. 그런데 안 없애주셨어요. Pero hindi tinanggal ng Panginoon. 왜? 그 가시로 인해서 우리가 겸손할 수 있으니까. Bakit? Dahil dun sa tinik na yun, dun tayo nagiging humble. 우리 중에는 위로가 필요한 사람이 있고, Dito sa atin, may mga taong kailangan ng comfort. 우리 중엔 사랑이 필요한 사람이 있고, May mga tao na kailangan ng love. 우리 중에는 병이 필요한 사람도 있고, May mga tao na kailangan ng sakit. 고난이 필요한 사람이 있고, May mga taong kailangan ng pagdadaanan. 가시가 필요한 사람이 May 있어요. mga taong kailangan ng mga tinik. 그런데 리더는 잘 모르겠어. Pero hindi alam ng leader. 그러니까 온전히 하나님께 맡기는 기도를 So 하는 dapat 거야. 100% nire-rely mo sa Panginoon. 여러분이 리더는 속일 수 있어도 하나님은 속일 수 없습니다. Kahit na maloloko niyo yung leader niyo, hindi niyo maloloko ang Panginoon. 이스라엘 백성들이 막걸리짓을 많이 해서 독사에 물렸어요. Di ba yung mga Israelites, ang dami nilang parang kinalakulitan kaya nakagat sila ng ahas na may lason. 그러니까 하나님께서 그 놋뱀을 바라보면 살 거라고 말씀하셨어요. So di ba sinabi ng Panginoon, pag mo sa tinignan niyo yung ahas na nakasabit doon, mapapagalingin kayo. 누가 말했냐면 모세와 아론이 말했어. Sino nagsabi? Si Moses tsaka si Aaron. 모세 아론이 놋뱀을 바라보는 사람은 살 거야 이랬어. Sabi ni Moses tsaka si Aaron, pag tinignan niyo yung ahas na yun, papagalingin kayo. 여러분 너무 아파 죽겠는데 그거 하나 보는 게 쉬워 어려워? Sobrang sakit talaga, tapos titignan mo yun, kaya mo, para madali ba o mahirap? 쉬워 어려워? Madali ba mahirap? 너무 쉬워. Sobrang dali. 그럼 다 살았어야 돼. Dapat lahat mabuhay, di ba? 다 살았어야 돼. Dapat lahat sa kanila nabuhay. 안 살았어요. 다 많이 죽었어. Pero ang daming namatay. 왜? Bakit? 모세와 아론 말이 듣기 싫었던 Kasi 거야. ayaw nila makinig sa boses ni Moses tsaka ni Aaron. 내 자존심에 모세랑 아론 말이 듣기 싫었던 거야. Dahil sa pride ko, ayaw ko talagang pakinggan yung boses nila. 하나님이 만약에 얘들아 이걸 바라봐라 그랬으면 바라봤을 수 있어. Siguro kung sinabi ng Panginoon, yung Panginoon mismo nagsalita na dapat tignan nyo yung ganito, baka tumingin sila. 근데 그걸 왜 모세랑 아론을 시켜가지고 메시지를 딜리버를 하냐고. Pero bakit yung si Moses po tsaka si Aaron yung inutusan para mag-deliver ng message? 자기 생각을 죽이는 거예요. Para patayin yung sarili niyang isip. 순종을 하는지 보는 거야. Tinitignan ng Panginoon kung marunong ka mag-obey. 하나님이 정해주신 그 이해가 가지 않아도 상처를 받아도 잘 모르겠어도 그래도 하나니까 해보자라는 그 순수한 마음이 있어야 되는 거예요. Kahit na hindi ko alam, hindi ko maintindihan bakit ganito, dahil sinabi ng Panginoon, sige, papaniwalaan ko, dapat may ganong pure heart kayo. 여러분 심은 거는 반드시 다 거두게 돼 있습니다. Kung ano yung tinanim nyo, aanihin nyo. 여기서 심은 거 내가 지금 아까 목사님도 말씀하셨지만 하나님께 내가 서원해서 말로 뱉은 거는 다 우리가 거두게 돼 있어. Katulad ng sinabi ni Pastor kanina na nung mga pinramis ko sa harapan ng Panginoon, yung mga tinanim ko sa harapan ng Panginoon, lahat yun aanihin ko. 여러분 악인들이 잠언에 나오고 시편에 나오지만 악인들이
평탄한 악인들이 많아요. 평탄해 보이는 아이들이 많아. Di ba may mga wicked na tao na dun sa Proverbs tapos sa Psalms, parang iniisip natin na ang ganda ng buhay nila, sobrang smooth ng way nila. 왜 하나님 저들 저렇게 놔두냐? Bakit Panginoon hinahayaan niyo sila? 두 가지를 거두는데 이 땅에서 거두는 것과 하늘에서 거두는 거예요. Ang dalawa daw yung aanihin dito sa lupa na to tas dun sa langit daw. 여러분 반드시 거둬요. Wag niyo isipin na hindi niyo aanihin. Aanihin niyo 'yon. 예를 들어서 내가 남자고 얘가 여자인데 내가 잤어. 아기가 생겼어요. Kunyari, ako yung babae, tapos siya yung lalaki, tapos nagkaroon kami ng sexual relationship, tapos nagkaroon ng anak. 내가 얘를 버렸어. Tapos iniwan ko siya. 얘는 임신을 했어. Tapos pregnant siya. 그리고 혼자 애를 낳았어. Tapos may anak na siya. 혼자 애를 키웠어. Tapos inalagaan niya yung anak mag-isa. 얘는 자기가 심은 거에 대한 것을 인생에서 거두는 거지. So itong babae na to, kung ano yung tinanim niya, inaani niya habang nababuhay siya. 그러면 일은 같이 벌였는데 남자는 어떻게 되는 걸까? So parehas kami nagkasala, pero yung lalaki ano mangyayari? 반드시 거둡니다. Maaani niya yun. 심판 날에 영원한 열매로 거두게 돼 있어. Sa araw ng judgment, makukuha niya yun bilang forever na judgment. 하나님이 좀 더 사랑하시는 사람한테 이 땅에서 거두게 하십니다. Yung kung sinong mas mahal ng Panginoon, pinapaani niya yung bunga na yun habang nabubuhay siya. 그러니까 하나님한테 맞는 것 자체가 나는 사랑받는 존재예요. So ibig sabihin na pinapalo ka ng Panginoon, minamahal ka ng Panginoon. 그거를 우리가 믿음으로 받아들여야 됩니다. Dapat with faith tanggapin niyo siya. 리더만 기도할 일이 아니야. Hindi lang dapat ang leader ang nagpa-pray. 각자에게 하나님이 여러분에게 양심이 있거든. Bawat isa sa inyo binigyan kayo ng conscience ng Panginoon. 그래서 주시는 마음이 있을 거야. So meron kayong mga heart na binibigay ng Panginoon. 내 신앙생활이 이렇게 이랬었는데 Ganto yung Christian life ko. 난 이 부분에서 이랬고 저 부분에서 저랬어. Sa ganitong part naging ganyan ako, sa ganitong part naging ganun ako. 나는 신앙생활을 한다고 하지만 난 헌신된 사람은 아니었어. Sinasabi ko na Christian ako pero hindi naman ako marunong mag-sacrifice para sa ibang tao. 난 지금 열심히 하고 있는 것 같지만 이런 부분에서 나는 여전히 하나님이 나를 수정하시려고 하시는 것 같아. Parang lagi talaga ako pumunta sa church, masipag ako pero nararamdaman ko na gusto ko i-correct ng Panginoon sa mga gantong bagay ko. 빨리 인정하고 빨리 무릎을 꿇고 빨리 회개를 하셔야 돼요. Dapat agad niyong tanggapin tapos mabilis kayo lumuhod sa harapan ng Panginoon, mag-repent kayo. 저는 오늘 엊그제도 금식을 했고 오늘 또 금식을 해요. Ako po, yesterday fasting ako, today fasting ulit ako. 근데 안 되니까 내일 또 금식을 할 거예요. Pero dahil hindi na naman tupad yung prayer ko, bukas mag-fasting din ako. 근데 나는 금식을 되게 힘들어하는 사람이에요. Pero ako talaga sa totoo lang, sobrang nahirapan ako mag-fasting. 우리 신랑이 금식을 막 이렇게 하자고 그래도 난 금식하기가 싫어. Pag once na, kahit nasabihin ng asawa ko na mag-fasting tayo, hindi talaga ako sumasama sa kanya mag-fasting. 난 배고프면 너무 힘들어. Kaya sobrang nahirapan ako pag gutom ako. 그래서 금식 하루 하는 게 그렇게 힘들더라고. Kaya kahit isang araw lang ng fasting, sobrang hirap para sa akin. 근데 내가 하나님한테 하나님 어떻게 해야 됩니까? 막 성도들을 막 기도할 때 마음이 타더라고 내가. Pero habang nagpa-pray, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ano ba talaga gagawin ko? Habang pinapag-pray ko yung mga members, parang nagba-burn yung heart ko. 근데 금식을 해야겠다라는 마음이 들더라고. Bigla nagkaroon ako ng heart na kailangan ko mag-fasting. 그리고 작정 기도를 더 많이 해야겠다는 마음이 들었어요. Tapos nagkaroon ako ng heart na kailangan may fixed days ako na parang magpa-pray. 근데 내가 하는 거면은 너무 힘들고 못해. Pero kung ako yung may gawa nito, sobrang hirap talaga, hindi ko siya kaya. 근데 하루 해보니까 하나님 도와주시는 것 같아. Pero nung isang araw nag-fasting ako, naramdaman ko na tinutulungan ako ng Panginoon. 그래서 계속 요즘에 금식을 하니까 우리 신랑이 놀래. So nowadays, lagi ako nag-fasting, kaya nagulat yung asawa ko. 나 못하는 줄 알거든 Kasi 금식 잘. alam niya na ayaw ko talaga, nahirapan ako. 왜냐면 나는 이 기도를 하나님이 도우신다고 생각해요. Ngayon, bakit ko to ginagawa? Kasi naniniwala ko na tinutulungan ako ng Panginoon sa mga prayers ko. 그리고 내 기도를 하나님이 받으실 거라고 나는 생각해요. And naniniwala ko na tatanggapin niya kung ano yung pinapag-pray ko. 여러분, 이런 사람들이 있어. 목사님이 아까 그랬지. 사랑하면 자꾸 이렇게 말을 뱉게 된다고. Diba, may mga ganitong tao. Diba sinabi ni Pastor kanina na pag once na mahal mo yung isang tao, paulit-ulit na nagpa-promise ka sa kanya. 에이, 그럼 나 이제 발 깊게 안 담글래. Kung gano'n, ayoko na maging malalim sa Panginoon. 하나님한테 깊게 안 담글 거야. Ayoko na maging deep yung relationship namin. 그냥 설렁설렁 하면서 그냥 아무 문제 없이 그냥 살래. Gusto ko magaan lang yung relationship ko sa Panginoon para hindi ako magkaroon ng problema pa. 영 바보 같은 소리입니다. Sobrang foolish mo. 진짜 영적으로 아무것도 모르는 소리예요. Spiritually, wala ka talagang alam kaya nasasabi mo yun. 여러분, 구원의
이 문턱에서 여러분이 지금 여러분 자신이 구원을 받았는지 안 받았는지도 모르는 상태에서 그렇게 그냥 간다고? Sa harapan ng salvation, hindi nyo pa alam kung totoong ligtas pa kayo o hindi, tapos uuwi kayo. 넘어지면 일어나서 또 도전하고, Pag once na nahulog na backslide kayo, dapat tayo ulit kayo, tapos try ulit. 넘어지면 또 일어나서 또 도전하고, Na backslide, tayo ulit, tapos mag-try ulit. 죽을 때까지 될 때까지 도전해야 되는 게 구원이에요. Hanggang sa mamatay kayo, dapat paulit-ulit hanggang sa maabot nyo yung salvation. Yun yung ibig sabihin ng salvation. 사람들한테 듣기 싫은 말 듣기 싫어서 난 여기까지만 할래? 이거 너무 바보 같은 소리지. Ayoko na pakinggan yung mga sinasabi ng mga tao sa akin, kaya hanggang dito na lang ako. Sobrang foolish talaga. 어떤 목사님이 그랬어. 당신이 지옥 가는 것이 지금 당신이 그 시험 드는 것보다 덜 힘들면 그렇게 하세요. Sabi ng isang pastor na kung mas mahirap yung nangyayari sa buhay mo kasi sa mapunta ka sa impyerno, sige gawin mo kung ano yung gusto mo. 요즘에는 너무너무 자기 중심이에요. Nowadays, sobrang parang 내 중심이야. self-centered talaga yung mga tao. 내 생각, 내가 어떻게 살아야 하나님은 나를 사랑하시지, 하나님은 나를 위로하시지, 하나님 내 문제를 해결해 주시지, 다 나. Puro ako, kailangan ko mabuhay yung Panginoon. Mahal ako ng Panginoon, mapoprotektahan ako ng Panginoon, papatawarin ako ng Panginoon. 여러분 시선을 바꿔서 하나님 중심으로 기도해야 되고 하나님 중심으로 예배해야 되고 하나님 중심으로 살아가야지 여러분이 눈이 떠지는 거예요. Dapat baguhin niyo yung sight niyo na dapat yung Panginoon yung center ng buhay niyo na yung center, parang dapat yung Panginoon yung center, tapos nag-worship kayo na center yung Panginoon, nag-pray kayo na center yung Panginoon, nabubuhay kayo na center yung Panginoon. 여러분의 인생, 여러분의 무슨 직장, 여러분의 하나님한테 아무런 중요하지가 않아. Kung ano ba yung naging buhay niyo, ano ba yung naging trabaho niyo, magkano yung sinasahod niyo, hindi importante sa Panginoon. 생각을 해봐 진짜. Isipin niyo talaga. 개미 하나의 그 인생이 여러분한테 중요해? Kung yung isang may isang langgam na gumagapang, importante ba yung buhay niya para sa inyo? 내 중심으로 생각하면 안 돼. Dapat hindi niyo iniisip yung sarili niyo. 신권 중심의 인생을 살아야 됩니다. Isipin niyo na hari yung naghahari dito. 사단의 가장 큰 전략이에요 이게. Ang pinakamalaking strategy ni Satan. 너도 맞아? Tama ka din. 너도 맞아? Tama ka din. 너도 존중해야 돼? Kailangan kang respetuhin. 너도 존중해야 돼? Kailangan kang respetuhin din. 서로 사랑해야 돼? Dapat magmahalan tayo. 서로 리스펙트해야 돼? Dapat nire-respect mo kung ano iniisip niya. 맞는 말 같지만 Parang totoo, parang tama. 이걸 가지고 사단이 역사를 하는 Pero 거예요. ito yung strategy ni Satan para mawasakin yung kingdom ng Panginoon. 신권 앞에 인권은 아무것도 아닌 거야. Sa harapan ng hari, walang kabuluhan kung ano yung iniisip ng ordinary na tao. 여러분 노예야 노예. Slave. 우린 노예입니다. We are slave. 그런데 하나님이 너 내 아들이야라고 인정을 해주시는 거지. Pero yung Panginoon yung nagsabi na gagawin kitang anak. 그러면 그것을 믿음으로 취하는 거지 여기에서 까불라고 주는 게 아니라는 거예요. So by faith, tinatanggap natin siya. Hindi ibig sabihin na maging arrogant tayo o gagawin natin kung ano yung gusto natin. 까불다가 혼난 게 루시퍼잖아. 루시퍼. Diba, binigay yun sa inyo, hindi para gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Di ba si Lucifer, ganun din yung nangyari sa kanya, kaya kawawa siya. 여러분에게 sonship은 어떻게 주어지는 거냐면 여러분이 완전히 낮아져서 여러분이 죽어졌을 때 주어지는 겁니다. Ano ba yung sonship? Kailan ba binibigay yan? Pag minsan naging sobrang humble kayo, tapos namatay talaga yung sarili niya, dun binibigay yung sonship. 그때 하나님이 높여주는 거야. 내가 높여서 막 내가 내 자존심을 세우는 게 아닙니다. Doon ka ililift up ng Panginoon bilang anak, hindi dahil magaling ako yung pupunta sa ganitong pwesto, magiging ganito akong famous na tao. Hindi dahil ganun. Yung Panginoon mismo yung nagli-lift up dahil son ka niya. 하나님이 높여주시면 내가 아무 힘 없이도 높아집니다. So, pag yung Panginoon nag-decide siya na ililift up ka, kahit wala kang gawin, malilift up ka. 여러분 여기서 후원받는 사람들이 있어요. May mga tao na sinusuportahan, may sponsor. 신학생들 다 후원받지. Di ba lahat ng mga ABC student natin, may sponsor kayo? 여러분 중간에 여러분이 포기하잖아. 여러분 재정적으로 굉장히 어려움이 있을 것입니다. Pag 여러분 once sa 인생에. kalagitnaan nag-give up kayo, sobrang magkakaranas kayo ng hardship. 이거 내가 선포해. Dinideclare ko. 왜? Bakit? 남의 그 사람들이 그거 후원하는 거 그거를 그렇게 우습게 여기면 안 돼. Dapat hindi magaan ang tinitignan nyo sa pera na sinusupport nila sa inyo. 여러분 여기에 없는 친구들도 있는데 사역비 후원 받는 사람들 한국에서 그 사람들
후원하면서 얼마나 기도를 하겠어요, 여러분을 위해서. Yung mga tao na nagsa-support, wala din, may mga minister din na wala dito ngayon, pero nanggagaling sa Korea yung pera. Pag once na sinusuportahan kayo, syempre, sobra din kayong pinapag-pray, ini-intercede kayo. 후원받아서 공부하는 사람들 최선을 다해서 성실하게 임해야 됩니다. Yung mga tao na sponsor para mag-aaral, dapat gawin niyo yung best niyo para maging maganda yung grades sa pag-aaral. 사람에게는 육적인 힘이 있고 May sa tao, may power na nanggagaling sa flesh. 혼적인 힘이 있어요. And may nanggagaling sa mind? 이모셔널. Sa emotional. Emotional na power. 육적인 힘은 육이야, 육. Yung flesh na power, galing sa flesh. 여러분 일할 수 있습니다. Kaya nyo magtrabaho. 힘이 있으면 Pag once na may lakas kayo, 어디 가서 노동할 수 있어요. pwede kayo mag-labor. 자, 혼적인 힘은 뭘까? 이모셔널. Yung emotional, ano kaya yung power 지식이야. nun? 여러분 공부 열심히 하면 돈 벌 수 있습니다. Yun yung mga knowledge. Pag once na lagi kayo nag-aaral, naging masipag kayo, kaya nyo mag-ipon ng pera. 여러분 어느 정도는 여러분이 여러분 삶에서 여러분의 문제를 해결하며 여러분의 어빌리티로 살아갈 수 있습니다. Ay, mga ilang parts kaya nyo talaga by your ability na buhayin yung sarili nyo, mga pamilya nyo. 그런데 그 위에 힘이 있는데 영적인 권위입니다. Pero above nun, may isang power na tawag spiritual power, spiritual authority. 이거는 오직 기도에서 나옵니다. Saan ba nanggagaling to? Sa prayer lang. 이 영적인 권위는 이 모든 것을 제압합니다. Itong spiritual power na to, kahit anong bagay, kaya niyang i-control. 여러분, 여러분이 교만해가지고 내가 해볼 수 있다, 나 이거 해보겠다, 나 이거 해보겠다 하다가 영적인 힘이 필요한 순간으로까지 올 수밖에 없는 상황이 생길 수 있어요. May mga times na arrogant kayo na feeling ko kaya ko itong gawin, gagawin ko din to, gagawin ko din to. Tapos darating yung panahon na kinakailangan yun na yung spiritual power. 그렇게까지 가지 마. Sana hindi kayo maabot sa ganong sitwasyon. 그렇게 가지 마. Huwag kayong umaabot dun. 엎드려요. Dapat mag-bow down 빨리 kayo. 엎드려. Dapat mabilis. 뭔데? 내가 내 자신, 내가 뭔데? Sino ka ba? 여러분 자존심 세워서 뭐 하게? Ano ba yung silbi ng pride nyo? 왜 여러분의 인생과 이걸 바꿔? Bakit nyo pinapalit yun sa buhay nyo? 겸손하면 되는데? Dapat maging humble lang, madali lang. 엎드리면 되는데? Mag-bow down ka lang. 내 생각 빼면 되잖아. Tanggalin nyo yung sarili nyong isip. 그렇게 어려워? Sobrang hirap ba? 목사님 말씀하시는 거 그거 순종하고 잠깐 그거 상처받는 거 그거 하는 게 그렇게 어려워? I-obey ko ano sasabihin ni pastor na saglit lang yung para nasaktan ka saglit lang tapos nag-obey ka, sobrang hirap ba? 지나보면 아무것도 아니야. 지나보면 아무것도 아니야. Kung lumipas na maiisipin mo, maliit lang na bagay talaga yon. 진짜 지나보면 아무것도 아니야. Pag once na lumipas na tapos inisip mo ulit, maliit na bagay talaga yon. 그걸 눌러야 돼, 여러분. Dapat matuto kayong mag-control. 기도하는 게 왜 어려워요? Mahirap po ba mag-pray? 기도하는 거 안 어려워. Hindi po mahirap mag-pray. 금식하는 건 어려울 수 있어요. Maaaring mahirap mag-fasting. 그런데 기도하는 건 절대 어렵지 않아. Pero ang prayer, hindi talaga siya mahirap. 예배하는 게 뭐가 어려워요? Ano bang mahirap sa worship? 여러분 가장 쉬운 것으로 하나님의 영적인 권위를 입으세요. 가장 쉬운 법으로 하나님의 힘을 입으시라고. Sa pinaka nadadalian ka na way, dapat gawin mo para makuha mo yung authority ng Panginoon. 우리가 행사가 있었어요. 저번 주에. Noong nakaraan, di ba may mga occasion tayo? 몇몇 사람들은 몸살이 날 정도로 힘들었어. May mga ibang tao na sobrang parang nilalagnat na sila dahil sobrang pagod daw. 몇몇 사람들은 아무리 깨워도 일어나질 않아. May mga tao na kahit gisingin ng gisingin, hindi gumigising. 여러분, 이거 다 하나님이 체크해. Lahat talaga yung chinecheck ng Panginoon. 왜 그래? Bakit kayo ganun? 다 하나님이 여러분의 하나하나 삶 하나하나 다 체크하는데 여러분 도우세요. Bawat isa sa inyo yung buhay nyo, isa-isa chinecheck yun ng Panginoon. Dapat tumutulong po kayo. 여기 여러분 집보다 더 귀한 집이라는 거 알잖아. Alam niyo po, di ba, na most precious yung bahay ng Panginoon kasi sa bahay niyo. 목사님, 사모님 때문에 일하지 말고 하나님으로 인해서 여러분의 삶을 헌신하고 거기에 투자하세요. Huwag kayong magtrabaho dahil sa pastor, nandiyan si pastora. Dapat dahil sa Panginoon, ini-invest niyo yung buhay niyo. 그 가치를 알고 여러분이 헌신하는 거지. Dapat alam niyo yung value niyo para mag-invest kayo. 그 가치를 모르는 사람 마음대로 살아. Yung mga tao na hindi alam yung value, binubuhay lang nila kung ano yung gusto nila. 아무렇게 살아. Kahit ano. 그러니까 나랑 목사님은 더 이상 이제는 건면하고 막 뭐라고 하는 거에 대해서 이제 그만하자라는 그 합의를 봤어. So kami ni pastor, may usapan kami, tas sinabi namin na hindi na kami magre-rebuke or kaya magbibigay ng advice sa inyo. 이거를 다 보라고 한데도 이유가 있어요.
May reason din kung bakit sinabi na manood ng live 지금 lahat ng tao. 이 시간 이걸 선포하면서 회개할 사람 회개하고 엎드릴 사람 엎드리고 다 돌아올 사람 돌아오고 여러분이 각자 나름대로 자유 선택이 막히는 거예요. Sa oras na to, habang sinasabi namin to, binibigyan namin ngayon ng free will na kung sinong gusto mag-repent, mag-repent. Kung sinong mag-bow down sa harapan ng Panginoon. Kung sinong gusto bumalik, bumalik. 그거는 이제 우리가 기도하는 건 여러분 한 사람 한 사람에게 그 인생에 간섭해 달라는 기도를 우리가 금식하면서 하는 거야. Ano ba yung pinapag-pray namin na hindi na kami mangingialam sa inyo. Ang pinapag-pray lang namin, Panginoon, mag-interrupt ka po sa buhay nila habang nag-fasting kami, habang nagpa-pray kami. Yun yung prayer item namin. 내가 기도하는 건 이런 거야. 만약에 하나님이 선택하지 않은 사람 있으면은 보내십시오. Ang pinapag-pray ko din, Panginoon, kung hindi mo sila pinili, pauwiin nyo na sila. 근데 하나님이 야곱이나 뭐 이런 선택한 사람들이 있을 거 아니야? 요셉이나 아브라함이나 뭐 이런 사람이 있을 거 아니야. Katulad ni Jacob, Joseph, or si Abraham, may mga taong pinili ng Panginoon. 그런 사람은 쳐서라도 빨리 복종시키십시오. Pag once sa Panginoon may mga ganun tao dito, paluin nyo siya na mabilis para mabilis siya makapag-obey. 그거를 기도하는 거야. Yun yung pinapag-pray 여러분이 namin. 하나님한테 선택받지 않으면 전혀 상관이 없어. Pag once na hindi kayo pinili ng Panginoon, wala talaga kami pake. 부르심이 없다면은 아무렇게나 해도 돼. Pag once na wala kang calling, kahit anong gawin mo, okay lang. 근데 내가 반드시 나에게 하나님이 나를 선택하셨고 만약에 하나님이 여러분은 모를지언정 여러분은 느끼지 못할지언정 하나님이 여러분을 선택할 거라면 반드시 여러분 삶에서 하나님께서 무엇인가 하실 것입니다. Pero pag once na pinili talaga kayo ng Panginoon, kahit anong mangyari sa buhay niyo, pagkikilos ang Panginoon. 여러분 겸손해지기를 예수 이름으로 축원합니다. I bless you in Jesus' name na maging humble po kayo lahat. 우리가 여러분을 상하게 함이 아니에요. Hindi namin kayo gustong saktan. 그랬으면 내가 얘 이름까지 집어넣지 않아. Kasi kung ganun, hindi ko ipapasok yung pangalan ng anak ko dito sa prayer items. 나는 알아. 어려움이 필요한 사람이 반드시 있습니다. Alam ko na may mga taong kinakailangan nila ng problema. 왜냐면 우리 너무 교만해. Bakit? Sobrang arrogant talaga natin. 나도 사모인데 죽기 바로 직전에 그렇게 막 누워가지고 구원에 대해서 다시 생각했다고 내가 간증했잖아. Di ba kahit ako pastora na bago talaga ako mamatay, parang feeling ko mamatay na ako, doon ako napaisip ulit tungkol sa salvation. 여러분 다시 회개하고 하나님 도와주세요. 하나님 다시 넘어졌지만 다시 일어나겠습니다. 회개하고 또 회개하고 여러분의 눈물로 이거를 다시 회복하는 시간들이 됐으면 좋겠어요. Mag-repent po kayo ulit tapos sana ma-restore nyo talaga habang na lumuluhod kayo sa harapan ng Panginoon. 그리고 겉돌지 마세요. 교회에서 자꾸. Tapos huwag kayong tawag dito, parang huwag kayong umalis sa grupo. Parang huwag kayong mag-isa lagi. 헌신하시고 Pumasok kayo sa loob ng grupo tapos mag-sacrifice 깊은 kayo. 곳에 풍덩 잠기시길 바랍니다. Sana dun sa deep na water, mababad kayo. 피곤한데, okay? Before, we really want to cover everybody from the disaster, but it was not good. So only somebody really love God and humble, talaga will be protected this time. So everybody, please come into the Jesus Christ more, okay? But even we say like this, if you don't have a spiritual tension, talaga no another way, talaga you will have much tears. You will come back to Jesus Christ. But anyway, let's pray, okay? Turn off the light. 40 minutes, let's pray, okay?